So, good day, my dear students. So, since hindi pa tayo pinapayagan ng pagkakataon na makapag-lecture, I'll be recording my discussion on the remaining two case studies in our subject para mas maliwanagan tayo kung ano ba yung issue dito at paano ginamit ang multi-perspectivity to understand the cases in history. So, the question in number 3 is that, did Rizal retract? So, binawi nga ba ni Rizal ang kanyang mga sinulat? So, tingnan natin. So, as for the info about the person, particularly Jose Rizal, he was born on June 19, 1861 and died at the age of 35, where he was killed by means of firing squad at Bagong Bayan and presently known as Luneta Park. And his remains were buried at Paco Cemetery, but for today, yung kanyang mga labi, yung kanyang mga buto ay matatagpuan natin doon sa monumento niya doon sa Luneta Park. And according to the data, he was married to Josephine Bracken in 1896 or before his death. So, Rizal was known as a hero, particularly by means of writing, and according to him, makakamit natin ang kalayaan kapag gumamit tayo ng panulat at yung pluma at papel. So, we have here, his writing centers on ending colonialism and liberating Filipino minds to contribute the creation of the Filipino nation. So, meaning to say, the purpose of his writings is to ridicule, particularly the Spanish authority, and the end goal is that to stop colonialism or to make the Philippines free. So as for the term retraction, it is considered a noun, pero kapag retract, it is a verb. So meaning to say, retraction is the act of drawing something back or back in, or a withdrawal of a statement, accusation, or undertaking. In short, pagbawi ng sinabi or isinulat. Okay. So, Nalimitang Hirer, as well as El Filibusterismo, are the writings of Jose Rizal, together with other essays that vilify not only the Catholic religion, but the friars as the main agent of injustice in the Philippine society. Okay, si Jose Rizal po ay isang manunulat at isa ding observer kung ano yung nangyari sa ating bansa noong kapanahon ng Kastila. And isa sa nakita niya ay yung pagiging mapang-abuso ng mga pare sapagkat ang mga pare noon ay merong karapatang humawak ng gobyerno, ganun din ang simbahan. So isa sila sa pinakamakapangyarihang tao sa lipunan. Pero ang sabi dito ay, ang mga sinulat ni Jose Rizal, yung kanyang dalawang nobela, iba pang mga sanaysay ay patungkol sa kanyang pagtuligsa sa simbahang Katoliko. However, the focus is that yung mga pari na andun sa simbahan sapagkat nagiging abusado sila sa kapangyarihan. So, it is understandable, therefore, that any piece of writing from Rizal that recounts everything he wrote against the friars and the Catholic Church could deal heavy damage to his image as a prominent Filipino revolutionary. So, ang sinasabi ko dito ay, kapag totoong binawi ni Jose Rizal ang kanyang mga sinulat, yung sa kanyang nobela, na hindi maganda or laban sa mga Kastila, magkakaroon ng bahid yung kanyang pangalan bilang asang bayani. Meaning to say, sasabihin nila na naging duwag siya, what else? Naging balimbing siya, at wala siyang dangal sa kanyang mga sinasabi or palabra de honor. So this is the retraction paper which purportedly exists, allegedly signed by Rizal few hours before his death. So ito yung dokumento daw na pinirmahan niya na kung saan sinasabi ng dokumento na lahat ay binabawi niya yung kontra sa simbahan maging sa mga
pari. At ito ay naganap sa bisperas ng kanyang kamatayan. So, the picture is the document. Ito po yon, yung primary source na nakita ni Father Manuel Garcia on May 18, 1935 doon sa Archdiocesan Archives on 1935. However, ang sinasabi po dito sa slide na ito ay meron pong 4 na pagkabanggit or iteration itong retraction. Una, nailathala ito sa pahayagang La Voz Española at Diario de Manila pagkatapos ng kamatayan ng Jose Rizal noong December 30, 1896. Isa ay itong pahayagang La Juventud, doon naman ito sa Spain. At yung pang-4, ito yung binanggit natin kanina, yung original document ay nahanap ni Father Manuel Garcia sa simbahan. So, ano ba yung nilalaman ng kanyang retraction paper? So, ito ay nasusulat sa wikang Kastila. Subalit, meron tayong English translation. Ang sabi niya dito, I declare myself as a Catholic in which I was born and educated, I wish to live and die. So, sa unang statement po, ay kinilala niya na isa siyang Katoliko. Therefore, kikilalalin niya at tatangkilikin niya na siya ay mamamatay bilang isang Katoliko. So, sa palagay ninyo, bakit kaya naging big deal or issue ang pagiging Catholic noong time na yan? Diba sabi natin noon na kapag ang isang tao ay hindi isang Catholic or hindi kagaya ng simbahang Catholic, ang tawag sa kanya ay pagano. Therefore, si Jose Rizal, in-emphasize niya na isa siyang Catholic at mamamatay siyang Catholic. So there is loyalty. Another one, I retract with all my heart whatever in my words, writing, publication, and conduct has been contrary to my character as son of the Catholic Church. So sa pangusap na ito, sinasabi ni Jose Rizal na binabawi ko lahat ng aking sinabi, sinulat, or inilathala na kung saan hindi umaangkop sa akin bilang isang Katoliko sapagkat ang mga sinabi ko, sinulat ko ay labag sa simbahang Katoliko. Sapagkat, sabi niya dito, I believe and I confess whatever she teaches and I submit whatever she demands. Meaning to say, susunod ako kung ano man yung turo ng simbahan at magpapasakop ako sa simbahan. Another one, I abominate Masonry as the enemy which of the church and as a society prohibited by the church. So this one is all about Masonry. Masonry, ito yung sinalihan kasi ni Jose Rizal nung nasa Europe siya. Kasi ang sabi niya ay magandang source of backup ang mga members ng Mason na ito sapagkat ang tawag sa mga organization na ito ay brotherhood. So kapag may kailangan ang isa, andun silang aalalay. Pero ang sabi ni Jose Rizal dito sa retraction niya, itinatanggi ko at kinakalimutan ko ang pagiging isang Mason sapagkat isa itong kaaway ng gobyerno at ng simbahan. And then, sabi niya dito, the diocesan prelate may, as the superior ecclesiastical authority, make public this spontaneous manifestation of mine in order to repair the scandal with my acts and have caused, and so that God and people may pardon me. So, in-state niya sa retraction paper na ang dahilan ng kanyang pagbawi ay para linisin ang kanyang pangalan sa imahe ng Diyos maging sa kapwa-tao sapagkat naniniwala siyang meron siyang paglabag or may mga naging mali sa kanya during the pageant. So, bakit siya nag-retract? So, meron siyang 3 dahilan dito. Una ay, sabi niya sa first statement sa document kanina ay, I wish to live and die. So, sabi niya dito, mamamatay siyang Catholic. Pangalawa ay ang paglibing sa kanya sa isang Catholic cemetery. Sabi ko kanina, big deal kung ikaw ay Catholic or hindi. Sapagkat sabi dito, i-classify ang katawan mo, ang labi mo, according to sinuportahan mo or sino ka. So for example, yung mga nagpabautismo sa Katoliko, therefore, dun sa Catholic ang kanilang parang magbibigay sa kanila ng last mass. And then kapag naman sa Protestant, yun sila din ang magbibigay. And
then pangatlo ay para ikasal kay Josephine Bracken. So isa din po ito sa dahilan kung bakit siya nagretract, sapagkat nung siya ay nasa Cebu, gusto na nilang magpakamatay sa Mindanao, gusto na nilang magpakasal gusto na nilang magpakasal ni Josephine Bracken. Subalit walang pari na kakasal sa kanila dahil nga ang mga sinulat ni Jose Rizal ay laban sa simbahan. Pero, ang sabi ng mga pari, yes, ikakasal namin kayo kapag babawiin mo ang sinabi mo laban sa simbahan. And with the presence of this retraction ay ikinasal po si Jose Rizal at si Josephine Bracken. So, tingnan natin ang mga primary sources o mga ebidensya tungkol dito sa retraction papers. So, isa po dito ay ang pagkakaroon ng eyewitness. Ang sabi dito, si Father Balaguer was the only eyewitness on the retraction of Jose Rizal, but he was being doubted. So, bakit kaya pinagdudahan yung kanyang account? So, tingnan natin ang kanyang sinabi. Si Rizal daw kasi ay bumangon ng maraming beses, ng umpisal, ng 4 na beses, nag-attend ng misa, nagkomunyon at nagdasal at nagrosaryo. So, ito yung description na nakita niya since eyewitness siya, siyang nakakita kay Jose Rizal. Pero ang pagkasabi niya ito ay hindi po tumutugma sa kaugalian ni Jose Rizal. Oo nga't sinabi ni Jose Rizal kaninang Katoliko siya, pero hindi po ganun yung kanyang pagiging ka-deboto sa simbahang Katoliko. Subalit, dahil iisa lang si Father Balaguer na eyewitness, yung kanyang account ay considered as a primary source. So, however, it has been argued the authenticity of the document. Sabi natin kanina, legit ba yan? Sapagkat hindi naman ganyan ang pagkakakilala namin kay Jose Rizal. Yung kasing pagkakabanggit niya kanina noong nasa Bilanggoon sa Rizal. So sabi dito, history books tells that Rizal was offered the first draft. Ito yung retraction paper na sinasabi nila. Ito ay galing kay Archbishop Bernardino Nosaleda, subalit ito ay tinanggihan ni Rizal dahil sa kanyang haba or length. Pangalawa, binisita din siya ni na Father Vicente. According to a testimony by Father Balaguer, Rizal accepted a shorter version ng dokumento nung siya ay binisita ni Father Pio. Okay. Pero hindi niya po ito pinirmahan. Tinanggap niya ito bilang basehan. So, nung umalis si Father Pio Pai, si Rizal po ay gumawa ng sarili niyang version at the same time modification or inedit niya yung galing kay Pio Pai. At yun yung sinasabi nilang kanyang retraction paper. So, a body of the document of the Philippine Revolution that contains confidential report, transcript, clippings, and photographs of Spanish and Philippine newspaper. But the agent stationed to the Fort Santiago to report the events during the day in prison of the accused Rizal was illegible. So he informed it to someone what he witnessed. So, ebidensya number 2 ay yung galing kay Guardia Civil or si Cuerpo de Vigilancia. Subalit, dahil itong gwardya ng tigabantay ni Jose Rizal ay hindi yan nakakapagsulat at nakakapagbasa. Therefore, ikwento niya sa ibang tao yung kanyang na-observe kay Jose Rizal sa huling sandali ng buhay niya doon sa Fort Santiago. So, sabi ng eyewitness, per oras po ang kanyang ginawa. So, this is according to Michael Chua or Xiao Chua. So, noong December 29 daw, at 7:50 a.m., Rizal entered death row and accompanied by Tabiel de Andrade, yung kanyang personal bodyguard, as well as Jesuit priest Father Villaclara. At 9 a.m., Maure, the assistant of the plaza, asked Rizal if he wanted anything. However, Rizal requested a prayer book at yun naman yung dinala sa kanya. And at 10, iniwan si Jose Rizal ng kanyang mga bisita at may dumating na pari si Father March and Villaclara.
Tama? Iniwan siya ni Andrade kanina and then kinausap na siya ng dalawang paring sina Villa Clara at March. Ito ay patungkol sa religious matter. At dito po sinasabi ng ating saksi, yung Guardia Civil, na mayroon silang ipinakitang dokumento kay Jose Rizal pero hindi niya ito pinirmahan. So maybe yun yung sinasabi kanina na Father Balaguer na inofferan siya ng document. And at 12:30 p.m., same, noong December 29, kumain si Jose Rizal and after that, he asked to leave him alone so that he has time to write for himself. And they believe that during this time, ito po yung pagkakataon na siya ay nagsulat ng kanyang retraction paper. Then at 3 p.m., Father March entered the chapel and Rizal handed him what he had written immediately. And immediately the chief of the firing squad, Fresnon Maure, were informed. They entered the death row and together with Rizal signed the document that the accused had written. So, at 3 p.m., ibinigay daw ng sa Rizal ang isang dokumento kina Fresno at Maure. And then, sumalang ulit siya sa death row or yung malapit na sa kanyang kamatayan. So, noong December 30 at 5 a.m., since nag-retract na si Rizal, ito po yung pangatlong dahilan kung bakit daw siya nag-retract ay ang pagpapakasal. So, at 5 a.m., bago ang kanyang kamatayan at 7 a.m., yung kanyang kasintahan na si Josephine Bracken ay dumating sa bilangguan at sila ay ikinasal ng isang sundalo or yung tawag sa kanya ay chaplain. Ang tawag po dito ay marriage in articulo mortis. Ibig sabihin, kasalan sa bingit ng kamatayan. So, after that, Rizal was left by Bracken and Bracken was in tears. So, meaning to say, yung pangalawang account ng Guardia Civil, sabi dito, the account corroborates the existence of the retraction papers. So, sabi ng witness na tagabantay ng Jose Rizal, merong dokumentong pinirmahan si Jose Rizal. Subalit, kung titingnan nyo kanina sa kanyang statements, wala po siyang binanggit na bumisita si Father Balaguer. Therefore, pinagdududahan yung account ni Father Balaguer whether authentic siya or not. Therefore, with that case, siya ay naituloy ng secondary source kasi hindi siya consistent sa mga sinulat niya or sinabi niya about sa retraction ni Jose Rizal. And then last, La Liga Filipina was founded by Jose Rizal. So ano pong connection dito? So ang La Liga Filipina ay isang organisasyon na itinatag niya na gustong baguhin ang lipunan by means of reform. And then during that time, yan din yung panahon na nagsisimula si Andres Bonifacio itatag ang Katipunan at hiningin nila, pinuntahan nila si Jose Rizal at hingin ang kanyang advice kung handa na ba or pwede na bang lumusob or mag-revolt ang Pilipinas. Pero sabi ni Jose Rizal, hindi pa natin kaya sapagkat kulang tayo at ang pamamaraan ng pagkamit na yun ay madugo sapagkat si Jose Rizal, ang pinapromote niya ay mapayapang paraan. Okay, so that's it for case study number 3. Ang titingnan natin dito ay merong inconsistency sa account ni Father Balaguer. But some historians still do not believe that Rizal retracted kasi nasabi nila hindi ganun ang karakter ni Rizal na basta-basta niya binabawi ang kanyang sinasabi. So thank you so much for listening.